proceed to question number 2. All right, no? Which ruler of Egypt is considered the first recorded woman in history to govern in her own right? No? Is it letter A, Cleopatra? Letter B, Tutankhamun? Letter C, Akhenaten? Or letter D, Hatshepsut? No? At ang kagandahan pa po pala nitong ating discussion ngayon ay kumbaga sa dinami-dami ng mga pangalan, at least alam mo po kung ano yung mga ifo-focus, no? Sige, once again for question number 2, which ruler of Egypt is considered the first recorded woman in history to govern in her own right? So may mga sumasagot po ng letter A, Cleopatra, okay? At meron din po sumasagot ng letter D, Hatshepsut, no? So kumbaga nahati ang taong bayan. Kasi kapag usapang Egypt, ang kilala ng mga taong bayan laging si Cleopatra, di ba? Ayan, but the thing is, ladies and gentlemen, I would like to say, no, that the correct answer for this one is letter D, it's Queen Hatshepsut. Ayan, all right. Sige. So actually, ayan, Hatshepsut po ang ating tamang sagot. Isa-isahin po natin ang mga choices na ito, don't worry. So yes, ladies and gentlemen, let me introduce to you, no, girl power, woman power, no. Ito po ay walang iba kundi si Hatshepsut, no. And of course, yes, records would tell us that she took on, no, the full role of a pharaoh diyan po sa may Egypt, okay? And yes, no, parang kumbaga, alam niyo po, meron pa nga po mga paniniwala noon, no, na ito pong si Queen Hatshepsut being a ruler of Egypt, no, parang gusto niyang mapatunayan sa mga mamamayan na hindi lang lalaki ang magagaling, no, na maski mga kababaihan ay may kaya rin, no. Kung minsan para lang po mapaniwala silang lahat, kung minsan nagdadamit pa nga ang panlalaki ito, no, ito si Queen Hatshepsut, no, para matanggal baga yung bias at discrimination na laban dun sa gender na meron siya, no, nang siya po ay mamuno dito sa may Ehipto, no. So once again, all right, yes, she is oftentimes considered as the first recorded woman ruler in history to govern as a king in her own right, no. Kumbaga, it's not just, no, parang I'm not just the wife of a king. I am the king. Mga ibang ganyan. I am the pharaoh. Okay? Parang si Joe Coach, di ba? Alright, sige, let's proceed. Okay, sino naman po itong si Akhenaten, no? Ayan, para po sa mga nagtatanong, major po ito, ha? Soksayang majorship po ito, Ma'am Clarissa. Salamat po, okay? So once again, Akhenaten. Sino naman po itong si Akhenaten? Alright? O, ito po ang clue ko sa inyo. Ano po naaalala natin kay Akhenaten? Tignan niyo po ano ito. Ay, ano ba ito? It's the sun. O, ano po naaalala niyo kay Akhenaten? Siya po ang nag-establish ng tinatawag natin na monotheism, di ba? Yes! Ayun, tama po yan, no? Siya po ang nag-establish ng monotheism sa may Egypt. Bakit ho, no? He established the worship of Aten, no? Which is the sun disk as the central focus of the Egyptian religion. Because back then, ladies and gentlemen, just like many other civilizations, ito pong Egyptian civilization ay polytheistic. Pag sinabi nating polytheistic, marami po silang mga gods, no? At ito pong si Akhenaten, okay, ang nag-attempt na pag-isahin o gawing monotheism, no, ang kanilang relihiyon at mag-focus doon nga po sa pag-worship dito po kay Aten, which is considered the sun disk. Okay? So yes, yan po si Akhenaten. Ngayon, pagkatapos po ni Akhenaten, may magbabalik doon sa tinatawag natin na polytheism. At yan po ay walang iba kundi si King Tutankhamun, okay? Actually, ang tawag din po sa kanya, para madali na lang, ay King Tut, okay? At yes, siya po ay isang young pharaoh in Egypt that would restore what we call as polytheism, no? I-restore niya po yung traditional Egyptian religion pagkatapos ni Akhenaten. Ngayon, masasabi siguro ng iba sa atin, Coach, parang familiar si King Tutankhamun. Lagi ko siyang nakikita, no, sa mga litrato. Yes po, no? Bakit po ba siya familiar? Bakit po ba siya popular? Dahil yung kanya pong libingan, yung kanya pong tomb, no, ay kilalang-kilalang na-discover as very much intact. Okay? So yes, no? Ang punto, the tomb of King Tutankhamun was discovered in the year 1922, no? At ito po ay kinabiliban ng buong mundo kasi very much intact, no? At nung pinag-aralan po nila ang tomb na ito, okay, it revealed the treasures, it revealed the different insights, no, na natutuhan po natin about the Egyptian way of life. As we all know, history is only being written after evidences. And such tomb of King Tutankhamun, no, has become a great evidence of the kind of life that they have, particularly their practice of mummification. Okay? Sige. And last one, okay, last one for Egypt, we also have, of course, no,
This one, and this is Cleopatra, no? Bakit po ba siya, and by the way, bakit po ba siya mahalaga, no? Actually, tinatawag nga po siyang the Serpent of the Nile, no? Bakit nga po siya tinatawag na Serpent of the Nile? Dahil po dun sa kanyang charm na makamandag di umano, no? At kinakayang magmanipula ng kapangyarihan, okay? So yes, no, she is called the Serpent of the Nile because she is charming like a serpent but also dangerous to her enemies, okay? She was the last active ruler of ancient Egypt. But the thing is, she was known, no, na nagkaroon po ng alyansa, nagkaroon po ng relasyon. Ay, sa dalawang famous leaders. Sino po ito, no? Alright, alright, alright. Sino po, no? Ang dalawang naka-alyansa ni Cleopatra, di ba? Nakaibigan, ni Cleopatra. This is, alright, alright, alright. Alright, para mapanatili, no, yung dynamics ng kanyang kapangyarihan, ba? Face card ang ginamit ni Cleopatra. Sino po 'yon? That is, or those are Julius Caesar and Mark Antony. Okay? Alright. Sige, yes. Okay, may connection po sila. Tama po 'yan, no? May connection po sila ni Julius Caesar at ni Mark Antony. Mamaya po makikilala natin sino nga po ba itong si Julius Caesar, sino nga po ba itong si Mark Antony na parehong mahalagang karakter, no, ng kasaysayan diyan sa may Roma, okay? So syempre, magkakaroon ng alyansa, magkakaroon ng ugnayan, di ba? Pero magkakaroon din po ng pag-iibigan, o di ba? Ay, o di ba? Alam na this face card ang lamang ni ate.